So, balik tayo dito mga kaloys. Ang una kasing katanungan is, aksidente ba talaga siya o hazing? Okay? Base sa ating analysis, okay, ano ba yung binabasihan natin para sa sagot na ito? Unang-una, yung mga statement ng 5 players. Di ba? Yun yung binabasihan natin. Pangalawa, kung ano yung condition ng katawan ni Rene nung nakuha siya. Okay? Yun yung pong basihan natin. Pangatlo, ano yung reaction ng mga persons of interest? Diba? Kasama na yung resort owner, yung staff, diba? Tinignan natin, yung mga pictures na pinapakita nila, yung drone na pinapakita nila for us to know kung ano ba talaga ang nangyayari. Simpleng aksidente ba ito na nalunod or talagang may ginawang kababalaghan? Ang sagot po natin dyan mga kaloys, the probability is very, very high base sa ating mga previous na analysis, di ba? Kasi summary na to di ba? Na hazing talaga ang nangyari. Okay? Let's say 98% probability na hazing talaga base sa ating analysis. Bakit? Okay. Kung balikan natin mga kaloys yung ating mga analysis, okay? Ito po. Okay, kasi di ba simpleng aksidente ba or hazing? So, kung balikan natin mga kaloys, ito po yung mga analysis natin, di ba? Unang-una, nung nabalitaan natin na nalunod daw, di ba? Ang unang katanungan, paano? Paano nalunod? Okay? And then, nung nalaman natin, nung sinabi ng nanay na mayroon daw mga pasa, so ibig sabihin nun, hindi talaga siya simpleng aksidente. So, yun nga mga kaloys, mayroon daw pasa, sinabi ng nanay. Merong video pinakita, hindi po siya AI, at narinig ko yung Bisaya na salita. So, lumalabas pala, yun pala yung tita ni Rene. Kumbaga nauna dun sa kung saan ang katawan ni Rene. Okay? So, verified yun, hindi siya AI. Pangatlo, yung pasa ay kinonfirm din ni John Vic Rimulya, yung DLG secretary. And gumawa siya ng theory na nagkapasa daw yun ay dahil sa ginawa ni Divine. Okay? Si Divine daw ang, yung isang nalunod, di ba? Si Divine daw ang gumawa nung pasa. Na kung tingnan natin yung video, paano nga magawa ni Divine yung pasa? Halimbawa, di ba? Sinisave daw ni Rene, kasi si Rene marunong lumangoy. True. Okay? Kasi lumaki siya sa malapit sa Agusan River. Sinisave daw ni Rene, si Divine, na hindi marunong lumangoy, na 6'10", 6'4" lang si Rene, ang laking mama ni Divine, and yun daw ang nag-cause na napasa. Unbelievable. Okay? Napaka-unbelievable. And paano nga ginawa yung pasa dito sa ilalim? Diba? Yun sa paa. Right? At hindi siya normal na kasi usually, kung alam ni Rene na malulunod na siya, ang tendency kasi yan is kailangan mo i-ano yung sarili mo, i-save mo muna yung sarili mo. So malamang tutulak yan. Okay? Yun nakikita natin, di ba? Normal reaction. Pero yun na nga ang gustong palabasin ni John Vic. So nagtaka tayo, bakit ganun si John Vic mag-isip? Di ba? Ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino. Ginagawa niyang bobo ang mga engineers, mga lawyers, kung sino pa yung mga professionals. Pero kasi may vested interest siya. Ano yung interest ni John Vic? Kasi nga manager si John Vic ng UP Maroons kasama sa UAAP. Yung team ng UP, basketball din, di ba? And inanalyze nga natin na kung hindi makapaglaro ang Ateneo team dahil nga dito sa kaso na ito, malaki ang mawawala. Around 30 to 50 million. It's all about money. Bakit maapektuhan ng UP Maroons? Kasi syempre, matindi ang Ateneo sa sponsors, matindi sa ticket, di ba? So kung walang UP Maroons versus Ateneo, ay talagang hindi kikita. Yun ang natin, di ba? And then pangalawa, sinabi ni John Vic na daw, wala nang kasalanan yung mga players. Okay? So doon pa lang ay lumalapit ang probability na hindi nga siya simpleng aksidente kasi hindi nga masagot kung saan galing yung pasa. And yun na nga, shoutout pala dun sa isang vlogger, okay, na tiningnan talaga niya yung ilalim kung meron ba talagang mga, kasi di ba kung may pasa, possible may mga bato, may mga corals, di ba? Kasi hindi ka naman kapasa sa alon lang eh.
'Di ba? Hindi rin possible na si Divine ang gagawa ng pasa. So wala na si Divine, titingnan lang natin yung baba. Good thing may isang vlogger na sisid doon sa ilalim, tinignan niya, ano talaga, walang corals, walang bato. So, saan galing yung pasa? Yan pa lang, 'di ba? Hindi nga ma-explain ng mga players kung saan galing yung pasa. So magdududa ka na kasi kung simpleng aksidente nga lang siya, 'di ba? Ma-explain nila, may bato kasi diyan or may kahoy or wala. Wala. So, the probability is hazing ang nangyari. Okay? So yun po ang sagot natin sa una. So 98% probable na hazing talaga. Okay? Isa pa mga kaloys, bakit nasabi natin na hazing? Kasi nga, yung mga players na 5, okay? Itong nagpa-interview, ito po yun sila mga kaloys, okay? Ito po yung nagpa-interview, itong 5. Okay? Yan po sila ang nagpa-interview. Okay? Hindi nila ma-explain kung bakit naging aksidente. Ang main purpose ng mga interviews nila is para maging biktima sila. Kumbaga, sila din nag-struggle, muntik ng malunod, nag-survive. And kinampihan sila ng Ateneo president. 'Di ba na wag niyo na silang anuhin, 'di ba? Kukulitin or ano dahil nga biktima din sila. At isinang-ayunan din naman ni John Vic na ang mga players ay biktima. So ibig sabihin absuelto ang mga players na hindi ma-explain paano nga nangyari. At hindi rin nagme-make sense ang mga statement ni Kiefer, 'di ba? Ginamitan natin ng trigonometry, hindi nag-match, hindi nagme-make sense. Okay, yung mga kwento nila. Hindi nagma-match din ang mga statement ng 5 players. Kaya tumaas ang probability na hazing talaga. Kasi hindi nila ma-explain yung simpleng aksidente lang. Okay. Sa players yun na supposedly sila yun ang unang, kumbaga sila yung persons of interest kasi sila ang huling nakakita na buhay si Rene. Pero inabsuelto sila. Okay, so mapaisip ka talaga bakit? Hindi na ma-explain kung paano na aksidente. Pangalawa, 'di ba? Base doon sa CIDG ay yung sa timeline nila nung aksidente mismo, yung araw na iyon, hindi pa sila pinauwi ang mga players. Nagstay pa sila ng hapon, nag-meeting daw sila sa swimming pool. So it's unusual kasi kung aksidente yan, kung ikaw ay parent, tapos nangiyak-ngiyak, muntik na ako malunod, uwi. 'Di ba? Pero bakit nag-meeting pa sila or nag-stay pa sila ng one night doon sa resort? Anong motibo? Point of view lang daw. Bakit ba kailangan ba ng one night para mag-point of view? So the probability is very high na inaano na talaga nila. Okay? Pinaplano nila kung anong sasabihin nila. Okay? Isa pa. Okay mga kaloys. Ang dami nating mga kaloys. Doon sa hearing, okay, ng Senado, sinabi nung DRMMO head na ang first daw nila natanggap na call galing sa resort, may tao nahihirapan huminga. Okay? So, naputol daw yon, tapos after few minutes, tumawag na sila na may nalulunod na. So, fishy, di ba? Isa pa, nung sinabi, okay, ni Sam, kasi titingnan natin kung may hazing, meron bang parang fraternity? 'Di ba? Meron bang initiation? Yung katanungan Kasi may baka may initiation, 'di ba? Yung katanungan Yes, mayroong initiation base sa sinabi ni Sam. Ano bang sinabi ni Sam? Inuutusan yung mga bago. See? Sobrang linaw. 'Di ba? Inuutusan yung mga bago. So may initiation. Right? And kinonfirm din ni Coach Ruel na mayroon talagang ganun sa mga atleta. Kasi atleta din siya sa Manila. So may ganun talagang initiation kung bago ka. And sinabi nga niya na lang talaga na puruhan and boom. Nawala si Diba? So may nangyari talaga ang hazing.